Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang mga taksil na aswang at walang awa. Habang naghahanda ang tatlong grupo ng mga aswang sa kanilang plano, may iba pang nilalang na lihim na nagmamasid sa malayo, mas mabagsik, mas walang awa, at hindi sakop ng utos ng matandang tindera. Sila ang kilala bilang mga taksil ng kadiliman, isang pangkat ng mga aswang na itinakwil ng kanilang sariling uri, dahil sa sobrang kalupitan. Ang pinuno ay si Kalintas, ang anak ng kadiliman. Si Kalintas ay isang malahalimaw na aswang, may mga pakpak ng paniki, matatalas na pangil, at mga kuko na kayang humiwa sa bakal. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng matinding takot, at ang kanyang boses ay parang bulong ng multo sa dilim. May kasabihan na kapag siya'y narinig, hindi na muling sisikat ang araw sa buhay ng biktima. Sa tabi niya ay ang kanyang mga tagasunod, bawat isa'y may kakaibang anyo. Si Sulab, isang nilalang na nag-aapoy ngunit hindi nasusunog ang sarili, gamit ang init para takutin at pahirapan ang biktima. Si Dilagis ang aswang na nagmumukhang napakagandang babae, ngunit sa loob ay halimaw, ginugulo ang isip ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang pinakamalalalim na takot. Si Amaro, isang halimaw na kayang magtago sa anino ng iba, tahimik na sama-sama sa biktima hanggang sa tama ang oras ng pag-atake. Ang kanilang lihim na plano. Habang ang tatlong grupo ng mga aswang ay abala sa kanilang plano, si Kalintas at ang kanyang mga tagasunod ay tahimik na nagmamasid mula sa itaas ng isang mataas na puno. Ang kanilang layunin ay mas madilim, at mas mapanira. Hindi lamang nila gustong patayin si Mia, gusto nilang gamitin ang amuleto niya upang muling buksan ang pintuan patungo sa isang mas malupit na dimensyon ng dilim. Nakakatawa, sabi ni Kalintas habang nakangisi, ang mga pakpak niya'y kumikibot sa bawat salita. Ang matandang tindera at ang mga grupo niya ay abala sa mabagal na plano. Ang amuletong iyon ay magiging susi natin sa tunay na kapangyarihan. Kailan tayo gagalaw, Kalintas? Tanong ni Sulab, na nag-aalab ang mga mata habang tumititig sa bahay pahingahan. Handa na akong sunugin ang lahat. Hindi pa, sagot ni Kalintas. Hahayaan muna nating manghina si Mia. Kapag dumating ang oras na nasa bingit na siya ng pagkapagod at takot, saka tayo lalabas. Pero huwag niyo silang hayaang magtagumpay sa kanilang plano, tayo ang dapat magdala ng huling dagok. Nagsimula na ang pag-atake. Sa bahay pahingahan, nagsimula ng kumilos ang unang grupo ng mga aswang. Isang grupo ng mga panlilinlang ang dumating sa pintuan, nagbalat kayong mga mababait na tagaron. Isang babae ang kumatok, may dalang supot ng mga prutas. Kami po ang mga kapitbahay ninyo, sabi nito ng magiliw. Nabalitaan po namin ang nangyari sa inyo. Nais lang naming magdala ng kaunting tulong. Si Mia ay nag-aalangan, ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Aling Mila. Tumitig si Aling Mila sa babae, at agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi ito tao. Salamat, pero hindi namin kailangan, matigas na sabi ni Aling Mila habang tinutulak si Mia papalayo sa pinto. Itinago niya si Mia sa likod niya, sabay bulong, huwag kang magtiwala. May masamang hangin sa paligid nila. Ngunit bago pa man maisara ni Aling Mila ang pinto, isang malamig na ihip ng hangin ang pumasok. Ang babae ay ngumiti, at ang kanyang anyo ay biglang nagbago, ang kanyang balat ay naging maitim na parang abo, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim. Huwag kang magmataas, matanda, sabi nito. Hindi mo kami mapipigilan. Sa gabing ito, babawiin namin ang lugar na ito. Ang pakikialam ng taksil ng kadiliman. Habang nagsisimula ang laban sa bahay pahingahan, si Kalintas at ang kanyang grupo ay tahimik na bumaba mula sa kanilang kinalalagyan. Gamit ang anino, sinimulan nilang palibutan ang bahay. Nandito na sila, bulong ni Amaro habang sumusunod sa bawat hakbang ni Aling Mila mula sa likod ng kanyang anino. Siguraduhin yung walang matitira. At ang amuletong iyon,
Kukunin natin ito ng buhay, sabi ni Kalintas, habang unti-unti niyang binubuksan ang kanyang mga pakpak. Sa gabing iyon, ang bahay pahingahan ay naging entablado ng isang laban na puno ng sigaw, takot, at dilim. Ngunit ang tunay na banta ay nasa likod ng mga unang atake, mga nilalang na mas mabagsik at mas walang awa, naghihintay ng tamang pagkakataon upang gawing impyerno ang mundo ni Mia. Ang salpukan sa kadiliman. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang bahay pahingahan ay patuloy na nililigid ng tatlong grupo ng mga aswang, biglang naramdaman ng matandang tindera ang kakaibang enerhiya sa paligid. Mula sa kawalan, isang nakasisilaw na anino ang biglang lumutang sa harapan niya. Si Kalantas, ang pinuno ng itinakwil na mga aswang, ay lumitaw kasama ang kanyang grupo. Ang mga mata ni Kalantas ay parang nagbabagang karbon, at ang kanyang presensya ay nagdala ng matinding takot sa mga aswang na kasama ng tindera. Matandang tindera, sabi ni Kalintas, ang kanyang boses ay malalim at naglalaman ng paghamak. Ang labanang ito ay hindi para sa iyo. Ang amuletong hinahabol mo ay hindi para sa inyong mahihina. Ang tindera ay umatras ng kaunti, ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Kalintas, sagot niya, ang amuletong ito ay sa amin. Wala kang karapatang makialam. Umalis ka o tatapusin kita ngayon. Ang unang salpukan. Hindi na naghintay si Kalintas. Sa isang iglap, sumugod siya, ang kanyang pakpak ay mabilis na tumama sa tindera, na halos may tulak sa lupa. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Ang mga miyembro ng kanyang grupo, sina Selob, Dilag, at Amaro, ay agad sumali sa labanan. Si Selob ay dumura ng apoy, tina-target ang mga miyembro ng grupo ng tindera. Ang ilang aswang mula sa panlilinlang ay agad na sinunog, ang kanilang mga sigaw ay bumaon sa dilim ng gabi. Si Dilag ay gumamit ng kanyang kapangyarihang magbalat kayo upang guluhin ang isip ng kalaban, nagpapakita ng mga ilusyong nagpahina sa kanilang loob. Si Amaro ay tahimik na umaatake mula sa mga anino, isa-isang tinatapos ang mga hindi nakatingin. Ngunit ang grupo ng tindera ay hindi rin nagpatalo. Ginamit nila ang kanilang bilang upang labanan ang mga itinakwil na aswang. Ang mga panlilinlang ay gumamit ng kanilang kakayahang magbalat kayo upang lituhin si Amaro at si Selob. Ang mga maninila, sa ilalim ng pamumuno ni Berto, ay sinubukang palibutan si Kalintas, gamit ang kanilang matatalas na kuko at mabibilis na galaw. Ang mga taga-sumpa, pinangunahan ni Luna, ay naglagay ng mga sumpa upang pahinain ang enerhiya ng mga itinakwil na aswang. Ang laban sa himpapawid. Habang nagkakagulo sa lupa, lumipad si Kalintas sa himpapawid, sinisigurong siya ang nasa itaas sa labanan. Mga mahihina. Sigaw niya, sabay ikanampas ang kanyang malalaking pakpak, nagpadala ng malalakas na hangin na nagpatalsik sa ilang miyembro ng grupo ng tindera. Ang tindera, gamit ang mga natitira niyang kapangyarihan, ay naghagis ng pulbos na itim, na bumalot kay Kalintas. Hindi mo kami basta-basta matatalo. Sabi niya, habang tumawag ng mas malalakas na nilalang mula sa ilalim ng lupa, mga malademonyong nilalang na naging kakampi ng tindera. Ngunit hindi rin nagpatalo si Kalintas. Hindi ako tumatanggap ng utos mula sa mga tulad mo. Sumigaw siya, at biglang nagdilim ang kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ang isang mas malaking halimaw mula sa likod niya, isang nilalang na parang anino na kasing laki ng bahay. Ang kalagitnaan ng labanan. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang bahay pahingahan ay tila nagiging sentro ng kaguluhan. Si Mia, na nanonood mula sa loob, ay nanginginig sa takot. Aling Mila, ano ang gagawin natin? Lalapit na sila rito. Si Aling Mila, bagamat pagod na sa pagtatanggol, ay sinimulang kunin ang isang mas malakas na amuleto mula sa kanyang baul. Mia, hawakan mo ito. Gamitin mo ang tapang na natutunan mo. Hindi na nila tayo kayang labanan kung ikaw mismo ang haharap. Nanginginig man sa kaba, tumayo si Mia.
Alam niyang hindi na lamang ito laban ng mga aswang, ito ay laban para sa kanyang sariling kaligtasan. Lumabas siya sa bahay, ang amuleto'y mahigpit niyang hawak. Ang liwanag mula sa hawak ni Mia ay biglang nagdulot ng ingay sa gitna ng labanan. Ang lahat ay tumigil at tumingin sa kanya. Ang amuletong hawak niya ay nagliliwanag, na parang tumutugon sa kanyang tapang. Si Kalintas ay napatingin sa kanya, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng galit. Ikaw ang may dala ng amuletong iyan. Wala kang karapatang hawakan iyan. Ngunit si Mia, sa kauna-unahang pagkakataon, ay tumayo ng matatag. Tapos na ang takot ko sa inyo. Kung gusto nyo ang laban, harapin nyo ako. Ang mga aswang, mula sa grupo ng tindera at sa grupo ni Kalintas, ay biglang nagkagulo. Ang liwanag mula sa amuleto ay nagdulot ng matinding sakit sa lahat ng nilalang ng dilim. Si Mia, sa tulong ni Aling Mila, ay nagtipon ng lakas mula sa amuleto upang maglabas ng isang mas malakas na alon ng liwanag. Sa huli, si Kalintas at ang kanyang grupo ay napilitang umatras, habang ang tindera at ang kanyang mga aswang ay naglaho rin, iniwan ang labanan sa gitna ng kaguluhan. Matapos ang labanan, ang paligid ay biglang tumahimik. Si Mia ay halos mabuwal sa pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tapang na ngayon lamang niya naramdaman. Si Aling Mila ay lumapit sa kanya, ang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat. Nagtagumpay ka, Mia, sabi ni Aling Mila. Ngayon, hawak mo na ang kapangyarihan upang harapin ang lahat ng dilim sa iyong buhay. Ngunit sa malayo, isang mahinang bulong ang narinig. Hindi pa ito tapos. Ang kadiliman ay magbabalik muli, at sa oras na iyon, ay mas malakas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.